So hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So mayroon tayong gagawin ngayon, Toyota Wigo. So ang issue nito guys ay laging may check engine. So laging may check engine naka-indicate pero hindi siya palyado. O hindi siya low power, hindi rin siya palyado pero may check engine. So kadalasan yan guys sa mga sensor lang yan, kagaya nitong oxygen sensor. Kung hindi nalinisan ng matagal na panahon yung mga sensor sa ito, vacuum, or minsan ito sa manifold sensor, so or throttle body madumi. Tapos itong manifold niya sensor. So kadalasan dyan yan nangyayari sa mga sensor. So umpisa natin dito sa throttle. Kailangan linisan yan pag mahabang panahon na dahil nagbi-build up ng carbon. At saka sa air filter kung madumi, kailangan din na palitan kung mahabang panahon na hindi na palitan. Tapos ito sa vacuum at ito sa manifold, sa idle up, at saka ito sa BBT nya. So ang sensor na lilinisan natin ay magsasimula sa dito, pero bibilangin natin isa, BBT, manifold, dalawa, vacuum, tatlo. Tapos dito iyak nya, tsaka throttle, 5, pang-anim tong oxygen sensor. So dyan nangyayari yung mga check engine na hindi low power, hindi rin siya palyado. So check natin yung check engine sa loob. Tingnan natin. So ayan. So may check engine siya doon. Pag pinaandar natin, naiiwan yan. Ayan. Nandyan pa rin yung check engine. Pero hindi siya palyado, hindi low power. Kadalasan yan sa mga oxygen sensor at sa mga sensor na iba. So tara. So hello guys, ito na. Natanggal na natin lahat ng kailangan nating linisan. So isa-isahin natin. Ito yung kinatawag na BBT or variable valve timing solenoid. So kailangan nililinisan to kasi minsan nag-stack up to due to sa langis debris. So yan. So hindi naman siya ganong madumi pero lilinisan pa rin natin. So BBT ay yung tawag dito. Kung sa Honda, BBT ay variable valve timing. Sa Honda, variable valve timing intelligent. So BVTI. So ito naman yung map sensor or manifold absolute sensor. Ang binabasa nito yung pressure ng hangin sa loob ng intake manifold. Yan. So dito naman, ito naman yung filter. Lilinisan lang din natin. Pero kailangan na ito palitan pagka nakadaan sa auto supply. Tapos ito naman ang purge valve, vacuum purge valve. So ang trabaho nito guys ay yung fumes na galing doon sa canister filter dadaan dito para hindi siya mag hard start. Lahat ng fumes pupunta dito sa intake para hihigupin ng makina, piston, at mapadali pag-andar. At para hindi rin masayang yung fumes na nagdudulot ng fuel leak or nagiging dahilan din ng pag-expire ng makina, ay expire ng gasolina, purities niya. So dito dumadaan, papasok sa intake manifold. Nililinisan din to guys. Tapos ito naman yung oxygen sensor na sinasabi ko sa inyo, pag barado magche-check engine. So lilinisan din natin to. Pagka malinis na at ganun pa rin, kailangan palitan na.
So yan. Yan yung mga parts na ano natin. So BBTI, variable valve timing, tapos map sensor, manifold absolute pressure, ito air filter, ito canister valve ang tawag ng iba nito, pero kadalasan ito force valve kasi ito yung canister filter, oxygen sensor, tapos itong throttle body. Ayan, madumi. So puro linis lang tayo ngayon para ma-refresh lang siya. Ayan. So ito guys, nalinis na natin. So yung BBTI or BBT nalinis na. Ayan, nalinis na natin. Tapos itong map sensor or manifold absolute nalinis na rin. Tapos itong force valve nalinis na rin. Itong oxygen sensor malinis na rin. Tapos yung throttle body, yan, malinis na rin. Yan, malinis na. So ikakabit na natin yan ngayon guys, para ating masubukan kung mawawala yung check engine nya. So yun lang, abangan nyo sa next video. So ito guys, hello guys, good morning. So naikabit na natin yung BBT doon, yung map sensor, yung force valve, vacuum, yung throttle body, air filter box, at saka yung oxygen sensor. So nakumpleto na natin pagkabit. Ngayon ating i-check sa loob yung code. So tara guys, langga, pasok ka doon sa loob. Yan. So ngayon guys, i-erase muna natin yung code. May code kasi to. Ayan, may DTC. Ayan, may DTC siya. Ngayon i-clear muna natin yan, pero bago natin i-clear, basahan natin. So dito basa tayo. Dahil nakalabas pa rin yung code na yan, ay check engine, so babasahan muna natin. So ayan, P0138 oxygen sensor circuit, oxygen sensor to circuit high voltage. Ayan. So nilinis natin yung sa taas. Titingnan natin kung ilang sensor to. So ayan. Ngayon clear natin yan. I-clear natin yung code na yan. Clear DTC natin kung so anda rin natin kung nandyan pa ba. Ayan. So pa-aircon natin. Okay.
Ayan. Aircon natin. Tingnan natin kung babalik pa ba yung code na yun. So wala na siyang code. So pandarin lang natin ng matagal. So yun na guys. Tingnan natin kung babalik pa ba yun sa last video natin. So hello guys, ito check natin. So kanina pa to umaandar. Ngayon check natin. So dito hinayaan lang natin walang fault code. So mahaba na yung inandar nito, ilang I think nasa kalahating oras, may get 45 minutes. So wala na yung check engine nya. Ngayon may something dito sa keyless nya. Hindi natin alam kung lobat ba yan. So nagbi-blink siya. Nandito naman yung susi nya. Ito. Yan. Dito naman yung susi nya. Pero nagbi-blink siya. So close natin. Ayun. So nawala siya. I think low battery ito. So low battery. So low battery siya. So ayan, wala na siyang check engine. Ayan. So yun lang guys, sana nakatulong sa inyo. So yung ginawa ko, first step lang yun yung ginawa ko. Nag first step tayo, cleaning, refresh ng mga sensor. So kung may mabasa siya at bumalik na error code, yun, saka na tayo magpalit ng mga sensor. So yun, this is Autoboyson. Maraming salamat, God bless you all.